ang Creamline coach na si Sherwin Meneses. Kaya pala inalis na. May niluluto nga ba? At Alyssa Valdez at Alyssa Solomon, inunahan na. Sino ang nagsiwala? Lahat ng yan ay atin nang alamin ngayon. Inanunsyo na nga at kinabigla ng karamihan na aalis na si Creamline coach Sherwin Meneses sa NU Lady Bulldogs pagkatapos ang halos 1 taon lang. Pero bakit ang dali lang niyang nanatili na alam naman natin na nabigyan niya ng hindi makakalimutang championship ang NU? Ito pala ay dahil binigyan lamang siya ng 1-year contract sa NU. At napagsunduan na rin siguro ni Coach Sherwin Meneses at ng NU management na hindi na i-renew ang kanyang kontrata. Ito ay dahil nakahanap na ang NU ng papalit sa kanya. At ito ang dating Lasallian player na si Coach Regine Diego. Ngunit ani ng iilan. Lumisan na si Coach Sherwin sa NU Lady Bulldogs dahil wala na ang kanyang malalakas na players tulad na lamang ni Alyssa Solomon at Bella Belen. At para sa iba, magandang balita ito dahil finally, sa Creamline na lang ito magfo-focus. Knowing hindi nagiging maganda ang pangyayari ngayon sa kanila. At napansin nyo ba? Na halos na magagaling na coaches ng volleyball dito sa Pilipinas sa tuwing humahawak sila ng 2 team ay laging may naaapektuhang isang team. Tulad na lamang ni Coach Sherwin, Creamline at NU ang hinahawakan, naapektuhan ang Creamline. At Coach Dante Alensuno rin, Chocomucho at NU Men's Volleyball Team, naapektuhan naman ang Chocomucho. At di na sila nakabalik sa podium. At tila ba ay kailangan na nilang mamili ng isang team lang at doon na mag-focus. Ngunit atin ding isipin na mas magiging malaki ang kanilang kikitain kung 2 teams ang kanilang hinahawakan. Kaya't hindi natin masasabi na si Coach Sherwin Meneses ay magfo-focus lang sa Creamline. Dahil tila ay may niluluto sa pagkainan, charis, ang management ng Creamline na konektado at may kinalaman sa pagbabago ng sistema sa Ateneo dahil nagbabalak na nga silang palitan na si Sergio Veloso at ipapalit umano si Coach Sherwin. OMG, papayag ba kayo? At abangan na lang natin ang kanilang magiging desisyon dito. At speaking of NU, grabe, first time in the history sa NU Lady Bulldogs na finally ni-immortalize at retired na ang jersey number 4 ni Bella Belen. Naging basihan nga nila ang hindi matatawarang achievement ni Bella Belen sa NU nang dahil sa kanya nabigyan ng 3 times championship ang NU. 3 times din itong nagwaging MVP at naging rookie MVP pa. 3 times best outside spiker na hindi pa talaga nagawa ng ibang players except Bella Belen. Dahil dito, si Bella Belen na ang may pangatlong players na ni-retired na ang kanilang jersey. Dahil dito, si Bella Belen na ang may pangatlong players na ni-retired na ang kanyang jersey. Sasamahan niya sina Manila Santos ng Lasal at Rachel Andakis ng FEU. Na hindi rin may tatangging malaki rin ang kanilang naging ambag sa Philippine Volleyball. Kaya't pakak talaga sa sobrang deserved na award na ito ni Bella Belen. Kaya't so first sikip talaga ang nag-iisang Bella Belen, charis. At dahil nga sa award na ito, ay kinadismaya naman ng iilan na ang phenom ng bayan na si Alyssa Valdez ay inunahan pa ni Bella Belen mag-retire ng jersey. Kaya tanong ng iilan, kulang pa ba ang kanyang nabigay sa Ateneo o sa Philippine Volleyball? Ngunit tugon ng Ateneo, hindi umano sila nagpaparetire ng jersey, kaya't hindi ito nangyari. At sa isa pang Alyssa na si Alyssa Solomon, ay hindi rin naman pala magpapakabog sa kanyang achievement unlock dahil bound to Japan na ito.
pagkatapos isiniwala ng kanyang former teammates na si Jen Nirva sa kanyang social media na si Alyssa Solomon ay mapupunta sa JT Marvelous na isang dekalibring team at defending champion sa Japan V-League Division 1. Vavavoom naman talaga! Mapapawaw ka na lang talaga sa achievement ng dalawang players na ito na nagbigay ng karangalan sa NU. Tunay na isa talaga kayong legend ng volleyball dito sa Pilipinas. Kayo, ano ang masasabi nyo patungkol dito? At mag-suggest na rin kayo ng next na iko-content ko. Please comment down below.